sa Hebrews chapter 13 verse 5, tingnan po ang unang sinabi. Kasi ang kino-quote lang natin dyan, yung I never leave you nor forsake you. Pero hindi po pala yun ang buong verse niyan. Ang buong verse niyan, tignan nyo, huwag kayong magmukhang. Pero hindi po yan ang kinabisado natin, yung I will never leave you nor forsake you. Pero tignan nyo po yung nakalagay. Sabi niya, huwag kayong magmukhang pera. Masayahan na kayo sa anumang nasa inyo. Ang akala ng iba, pagka binabasa yan, makontento kayo sa kalalagayan nyo. Hindi po yan ang ibig sabihin ni Lord. Kasi may kasunod eh. I-connect nyo ngayon yung matagal nyo nang kino-quote na I will never leave you nor forsake you. Di nyo napansin ang pinag-uusapan, material, pera. Pero pagdating doon sa sumunod na sentence, ang sinasabi niya, siya na, personal. Ibig sabihin, kapag natutunan mo na si Jesus, ang Diyos lang ang pinakamahalaga sa buhay mo, I tell you mga kapatid, He will never leave you nor forsake you. Pagka siya lang ang inangkin mo, na kapag siya ay nasa iyo, lahat ng bagay susunod sa iyo. Yan po, mga kapatid, ang linaw po ng sinabi ng Bible. No? Sabi niya, wag kayo magmukhang pera, makontento kayo kung ano ang meron kayo. Sino ba meron kayo? Actually, hindi sino ang meron kayo. Nililinaw ng Lord kung sino. Dahil kapag naintindihan mo, hindi ano ang meron ka, kundi sino, lahat ng darating sa iyo.